Wifey. Ang aming drama na pinamagatang ang huling hinila. Mga karakter ito, mga tauhan sa kwento. Maria Lourdes Mendoza bilang Aling Brigada Estrella. Kaya magbubat bilang Madam Suzuki. Angelica Bella bilang Ruby. Natalia Jones, Jason. Rebecca Batot, Yota. Vendetta Lupay. Norway. Ang bida sa kwento, Guada Colon. Ross Helen. May isang babae na nagngangalang Aling Brigada Iwel. Wala siyang makain. Halos wala siya lahat. Ang tanging alam niya magnakaw. Pero ayaw na niya magnakaw dahil natatakot siya mapunta sa impyerno. Kaya isang araw. Kaso, pwede po ba mag-apply? Mag-apply ka? Alam mo kung magluto, mag-tiis. At kung sweet lang. Sige, tanggap ka na. Pero, magluto ka ng tigas. Gusto ko, yung, sakto na, ayaw ko din basta, ayaw ko din ng ew. Pagkatapos ng ilang taon, nagpapagdesisyon si Madam Suzuki na umaga sa ibang bansa upang magtrabaho at para mabuhay ang kanyang mister. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lang itong bumalik sa kanyang bahay. Wada! Wada! Brigada! Wala akong ma'am. Ano wala? Wala akong ma'am. Sino ba yan? Si Usmenia, ma'am. Usmenia? Teka, ano sabihin asawa ko ang ama niyan? Nagmamahalan po kami. Baliw ka ba? Baka nakakalimutan mo. Asawa niya ako. Kaya ano ang asawain ko yung aso niyo? Bibiro ka ba? Alam mo, akin siya. Akin lang siya. Walang sa'yo, ma'am. Umalis ka. Akin siya. My God! Alam ng Diyos at ng tao, ako ang legal na asawa. Ako! At wala ng iba. Kaya, sumayas ka! Lumayas na lang si Aling Brigada na walang dalang pera. Kaya nakapag-desisyon siya na malimos na lang sa Quiapo. Hindi inaasahan. Lumabas sa kanyang anak.
10,000. At awa ng Diyos, may nakakita siyang plane ticket papuntang Dubai. Nung nandun siya sa Dubai, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya, namasukan siya bilang dancer, bilang driver, construction worker, at iba pa. Pero, kanyang trabaho na at iba pa, nabuntis ulit si Aling Brigada. Binuntis siya ng isang babae. Siya na isang, pagkalipas ng 9 buwan, pinanganak niya si Natalia. Tinawag niya ito Natalia Jones. Pero nakapag-desisyon na naman siyang iwan ito dahil wala siyang ikabubuhay sa kanyang anak. Kaya, tumakas siya. Sumakay siya ng aeroplano kahit wala siyang mamasahe. At nakapag-desisyon siya na tumalo na lang mula sa aeroplano. Pero laking gulat yun, nabuhay pa rin siya. At napunta siya sa London. Napunta siya sa London, namasukan siya bilang mananaki. Pwede kalaunan, naging asawa niya may-ari. Hindi kalaunan, nabuntis siya. At pinangalanan niya ang kanyang anak bilang Rebecca Bato. Rebecca Bato. Namuhay sila ng higit 10 taon sa London, ngunit hindi niya na kaya ang pagmamatrato ng kanyang asawa, kaya iniwan niya ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Nagkilaunan, nagnakaw na naman siya sa isang tindahan. Laking gulat niya. Pagnakaw niya ng pera, kasamahan pa rin ito ng plane ticket papuntang France. Papunta siya ng France. Tinulungan niya ang mga manggagawa na itayo ang Eiffel Tower. Kumadawang iyon. At doon, nabuntis na naman siya. At pinangalanan niya ang kanyang anak bilang Vendetta Lucan. At doon, hindi na namin nalaman kung saan napadpad si Aling Brigada. 10 taon mula noon, lumaki na si Guada sa bahay nila Guada. Wala na tayong pera. Kailangan natin kami na sa trabaho. Saan? Ewan ko. May nakita ako bid doon sa auction bid. No, pinaghahanap sila ng Yaila. O sige, game ako sila. Ano na? Sa hindi inaasahan, dumating sa bansa ang 3 magkakapatid na hindi nila alam na magkakapatid sila. Sa pagdating ni Norman, Still playing over the word. Look, English lists here getting worse. I have a lot of pimples here. Where should I go? Oh my god, I have a lot of problems. By the way, how was McDog? Oh my god, I own the McDog. dumating rin si Rebecca Bato. Oh my God, sana tinanong ko na yung aircon namin sa bahay. Ang init ng Pilipinas. Oo, sa pagdating naman ni Natalia Jones. Wow, it's nice to be back. Oh my God. I really love the beauty of nature. Hindi katulad ng iba dyan, kailangan ka ng aircon. Then, Nung mabalitaan, nangangailangan sila ng personal assistant. Pumunta sila sa isang auction house na nagbibigay ng mga personal assistant. At doon nila nakita si Guada at si Lupe. Sino ang debate natin dito? Nagkasaya na ako nga, try doon. Ako po si Guada. Kaya ko po maglinis
cheap, my God. 1 million isang bahay ng mas lupa. Oh my God, me. 1,050,000 has a Oh my gosh. 2 million per week. 2 million per week? How one much? block of rice, luto na. 10 million. With housing lot, isang Italian lupa sa France, isang Italian lupa sa London. Teka, malakihin pa. 10 milyon araw-araw. Oo! Siya na ako. Oo. Oh my God. My God, Unang money ka trabaho si Guada sa bahay niya. Rebecca ba to? Guada. Ma'am! Guada. Ma'am! Guada. Ma'am! Ma'am! Ayoko na po! Guada. Ayoko na mamalit na ako! Guada. Ayoko na! Lumayas ka na, Guada. Okay. Nakakabindisyon si Guada. Lumipat sa bahay nila. Bendita Lucas. Nagtatrabaho sila sa bahay ni Bendita Lucas. Hi, ma'am! Linisin mo ang mga kalat dyan. Okay. My boyfriend gonna go here and he's Halika na siya? gonna never it's not yours, it's mine. So, Wada, lumapit ka. Nasaan yung cellphone, iPhone 5? Nasabon na ako, ma'am! Nasaan yung cellphone? Nasabon na ako nga eh! Akin. Wala naman ako. Tandaan mo ang araw na to, huwag kang lalapit sa akin. Luha. Okay. Pinakayanan ni God ang magmamasrap sa kanya ni Aling Ibendal Hindi na pumunta naman siya. Kilala nung natao siya. Oh, hi there. So, Hi po, ma'am. isipan mo na sa akin. Opo, kasi may lalaki po dito eh. Isang araw. Oh my God, what you're doing to my fiancé? I should, I think you're sharing it. What did you do to her? There's something wrong about this. Oh my God. No. Ayos ka. No. Hindi na. Okay. Dahil. Wala nang magawa si God sa kanyang buhay. Isang araw, sa Alexander McQueen outlet sa Ayala. Oh my God. I was by this, all of this. This, and all of this. Ang ganda. Oh my God. May Excuse me, manager. Waiter. Manager. Oh my God. Mall ba to? Ba't ang squat? Ay, naaway mo pala yung sarili mo. At nandito na parang mahal ng KFC. Yes. At Jollibee. Ito ang madami. Mas masarap pa yan. Kailangan Yung mo. may-ari ko ang Jollibee. Dahil sa Jollibee, bina ang Ikaw, ano pa mamayan mo? Yes. Oh my God. Now she KFC, Jollibee. Oh my God. This is so disgusting. Ano ba sabihin niya? Ano? Social climbers. Gracious. Gold diggers. Go. sa bahay ni Guada. Wala! Yes? Ano po yun? Kwenta na lang yung pera natin. Saan na tayo kakain? Ewan ko. Sa McDo na lang talaga kayo. Mas masarap. Mahal! Love ko to. Mahal! Oh
Langit to? Parang pinag-iba. At nadatnan sila na kami ng ina. Uy, sila. Kamay natin siya. Kapilit tayo, tatlo. Tignan mo. Meron naman ako. Ang anak ko. Apat kayong sinilang ko. Sa Pilipinas ko siya pinanganak. Siguro tayo ko. Kailangan yung ulit ang katawan natin. Para kayo baka makapilit. Namatay sila ulit. Ibinigay namin kay Wada ang lahat ng asya niya namin. Dahil mahirap siya, wala siyang makakain dahil mahirap siya. Kaya kay Wada lahat ng ari-arian yung pati lahat ng branches ng John. Dahil mayaman na si Wada, mayaman na siya. Siya na ang pamamay-ari ng McDo. Jollibee at KFC. At ito, Mataliwas ng 50 years, namatay na rin si Guada. At doon nagkatagpo-tagpo sa langit. okay, kapatid ko na tayo. Ba't hindi tayo? Oo. Hindi ka na ba babang mga tsaka? Tayo. At doon, nagkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Ngayon, itinasanib na ang McDo, KFC, at Jollibee. Dahil ito sa pangalan ni Lupe, ang kaibigan. At yun na po ang aming huling hininga. Nakakatawa ang presentasyon sa lahat. Sana sila ay kapaguloy. Ang kanilang ay susugapan. Gawin nila yung kanilang ginagawa. At ginawa nila yung kaya pinatay mo bago ng lingkod pa. Pakinggan natin ang nalulupati mula sa isa nating kabati. Wala kayo na paano po kita ito? Heaven is Makabuluhang edukasyon, solusyon sa hamon ng bagong panahon. Hindi mawala sa aking isipan ang mga mukha ng mga pasilit na araw-araw kong nakita tuwing papasok ako sa barangay. Sila ang mga batang marurungis na may dala-dalang kinalawang na langka at kumakatok sa mga pintuan ng mga pribadong sasakyan at mga papasakero jeep. Nag-aaway ang lungkot at awa sa aking damdamin habang pinagmamasaluhan. Bigla kong naalala ang sarili ko. Dumaplis sa aking pinatilyong isipan na oo, maswerte ako. Maswerte ako dahil nakapag-aral ako ng maayos. Bigla ko rin naalala ang kinabukasan ng aking bayan. Ano na lang kaya ang mangyayari sa mga marurungis na bata nakikita kong namamalimos araw-araw sa pagdating ng ilang taon. Sila kaya ang mga magiging kriminal? May mga masisipag kaya sa kanila para umasinso? Hindi ko rin alam. Sa oras na ito, isa lang ang nakikita kong solusyon sa hamon ng kinabukasan ng bayan, ang edukasyon. Ngunit hindi ito magiging sapat kung basta edukasyon lamang. Lagyan natin ito ng salitang makabuluhan. Oo, ang makabuluhang edukasyon ang susi sa maghihinaos na panahon. Naniniwala akong nagsisimula ang lahat sa tahanan. Ang haligi at ilaw ng pamilya ang may responsibilidad na turuan ang kanilang mga anak ng wastong asal. Pinuhubog ng magulang ang pagkatao ng isang bata. Dito siya matututong gumalang, magsipag at matakot sa Diyos. Isa ring napakalagang pinaghuhugutan ng edukasyon ay ang paaralan. Sa halos 16 na taong pagbabasa, pagsusulat, pagkinig sa guro at paggawa ng mga takdang aralin, sa loob ng eskwelahan, nagsisimula ang formal na edukasyon. Mula sa liso, pambura at mga dahon ng kwaderno, nahuhubog ang isang matinong tao. Ngunit, marami akong kakilalang hindi rin nakatapos ng pag-aaral. Marami sa kanila ang nagbulakbol at natukso sa mga bagay na ikinasisira nila.
Hindi ko naman sila masisisi kung bakit ito ang pinili ng landas. Malamang ay nalimutan lang nila ang makabuluhang edukasyon. Naway magising sila sa kanilang matagandang pagkakahimping. Sa loob din ng simbahan, makakarinig tayo ng tunay at makabuluhang edukasyon. Maaari nang nag-aaral tayo sa pinakamagandang pamantasan sa buong Pilipinas. Tayo na pinagabayan ng ating mga magulang. Pero kung wala kang Panginoon, wala rin kita ang lahat. Si Jesus ang guro ng lahat. Tinuturo niya ang pinakamakabuluhang paksa sa buong mundo. Nagturo siya gamit ang mga parabula at mga matatalihagang kwento. Wala nang mas higit na edukasyon ang maaaring umantay sa turo ng Biblia. Isa pang susi para sa isang makabuluhang edukasyon ay ang pangarap. Ang pangarap na maging matagumpay sa buhay. Pag tumulong ang isang estudyante sa kolehiyo, binibigyan na siya ng maraming pagpipilian kung ano ang nararapat na karera para sa kanya. Mga kapwa mag-aaral, bukas makalawa, wala na tayo sa paralan ito. Malamang ay natuturo tayo sa iba't ibang paralan at isinasabuhay ang mga natutupan at matutuhan natin dito. Marami sa atin ay piliin ang landas ng pagiging santuro. Ang iba naman sa atin ay lilihis at piliin ang nais ng kanyang puso. Walang masama rito. Ang pinaka-importante lang sa lahat ay handa tayong harapin ang hamon ng bukas. Ano nga ba ang hamon ng bukas? Ang hamon na halos ang lahat ng mga Pilipino ay magsisilikasan na sa bansa upang tahakin ang ang landas. Ang pamumuratot ng mga matataas na pinuno ng ating bansa, ang pagkaubos sa sapat na likas yaman, ang pagbabayad natin ng buwis, ngunit hindi naman natin nakita ang pagbabago, ang pagdami ng mga pulubi sa kalye, ang pagdami ng mga ikatlo at ikaapat na kasarian. Mga kapwa ko mag-aaral, malamang. Pero naisip na ba natin na ang lahat ng aking mga nabanggit ay may solusyon? Ang kulang na lang ay ang pagsasabuhay ng lahat-lahat ng ito. Nagsimula sa tahanan, paaralan, Diyos at higit sa lahat ang pangarap. Ito ang makabuluhang edukasyon na dapat lumakas sa atin para masolusyonan ang hamon ng bukas. Tara, samahan niyo ako. Isang magandaming pagtatalupati mula kay Dalito na nagpahayag sa atin na magpapahalaga ng makabuluhang edukasyon. Ngayon naman, ating matutunghayan ang video mula kina Maria Teresa Anna at
Ito ay ang interpretive dance ng Eugene. Igamo pa lang tao. Eugene! Hi! Hi, Nurture! Okay,